Dumikit ka lang, si Engel Whisper 11 na iyong sandigan. Hawak mo'y mabigat na tanong, bibigyan namin ng liwanag at gabay ngayon. Let go, let God. Sa bawat para may sagot na sadyang wagas. Pagod mo'y bibigyang ginhawa, healing mula sa Panginoong Diyos Ama. Engel Whisper 11, kasama mo sa bawat dasal. Let go, let God. Kahit anong bagyo ang dumaan, naririto kami't laging handang unawaan. Hindi hula, ito'y gabay galing sa taas para sa iyong tagumpay. Di mo kailangang maligaw, may liwanag sa likod ng bawat tanong na sigaw. Let go, let God. Sa bawat para may sagot na sadyang wagas. Pagod mo'y bibigyang ginhawa, healing mula sa Panginoong Diyos Ama. Engel Whisper 11, kasama mo sa bawat dasal. Let go, let God. Kung naghahanap ka ng kasagutan o simpleng katahimikan ng isipan, dito ka lang. Dahil sa Engel Whisper 11, may pag-asa. May himala. Let go, let God. Sa aming tinig may haplos ng paglinghap. Iaalay mo lang ang iyong bigat, kami kasama mo sa bawat hakbang. Engel Whisper 11, tahanan ng pusong mong tagal. Let go, let God. Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11. Ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, Ancestors, Spirit Guides, Universe, Elementals, and syempre sa mga animal spirits ninyo. Okay, so now is, okay, so syempre nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga new subscribers. Maraming salamat po.
And hopefully po, no, and I'm so thankful to God, and hopefully mga listeners ko po dito or mga subscribers ko is naisagawa po natin yung sinabi ko sa inyo bago po pumasok ang bagyong uwan, na magtirig po tayo ng kandila and manalangin na ito'y malusaw. And hindi man po siya nalusaw, pero halos ganun na rin po ang nangyari kasi nung magkukross na po siya sa bundok ng Sierra Madre is ito po ay sabihin na natin parang sakulam nabaklas, no? So humina, no, and pwede natin siguro consider na ito ay parang nalusaw na rin, ano, kasi po talagang ito is parang pwede ko sabihin na deadly typhoon, no, kasi po talagang napakalakas na papasok pa lang po siya, as in nasa dagat pa po siya, pero ramdam na po yung hataw niya. May mga yung hangin talagang napakalakas and may kasama pong ulan, but tumatakbo po ang oras is syempre monitored po natin yan kahit na po nag-brown out, no, and sa iba pong lugar is talagang tumumba rin po ang mga cell sites because of that bagyo, no, but God is so good kasi andyan po yung talagang nakinig din po siya, no, sa ating po mga panalangin at tayo ito po talagang kinawaan. Actually talaga pong naaawa ko, especially po sa mga farm, no, na mga may nakakulong po na mga baboy, biik, baka, kalabaw. Yan po yung mga nakakaawa kasi yan po yung hindi po natin alam kung saan po natin ilulugar. Siyempre po ang anuhin ng gobyerno or ng tao is ang isasalba po natin ay mga kanya-kanya po, ating mga sarili or ating mga buhay at mahal sa buhay. Pero paano po yung mga ganon, 'di ba? Dapat, no, sana bigyan nila, pagkalooban nila din ng mga shelters pagka halimbawang ganito po may bagyo, para po may paglalagyan yung mga ganyan. Na which is yan din po yung tumutulong sa atin para magkaroon ng mga tanim, no? So, pagka wala po yan, hindi naman po kaya ng tao para sudsurin ng mga lupa para po magtanim ng palay, mga root crops, no, kung ano man. So, harinawa, no, at magkaisip din po ang gobyerno na magkaroon din po ng sariling shelter pagka ganito po may mga bagyo ang mga hayop, no, hindi lang po yung mga pets natin na nasa bahay, kundi yung mga nasa bukid, no, kasi ang lalaki po niyan kalabaw, baka, kabayo, nakakaawa po sila. Yun nga pong nabilad sila sa araw, talaga pong napakahirap na para sa kanila niyan, hindi lang nagrereklamo yan, hindi lang nagsasalita yan pero paano po yung gano'n na rumaragas ang baha, 'di ba? So, hopefully po, no, and patuloy pa rin po tayo magdasal, no. Hindi po porke ganito po tayo pinagbigyan ng Panginoon na hindi po natin nadanas, no. Though ito po is napakalaki ng sakop ng bagyo na to, pero hindi po pinaranas sa atin yung hagupit na naranasan po ng Cebu or ng Visayas region. So, God is so good. So, hopefully po, hindi po dito natatapos ang panalangin nyo sa Panginoon. So, nawa po, no, is maging lesson po to at magtuloy-tuloy po ang inyong panalangin. Hindi lang po para sa sarili, hindi lang po para sa pamilya, pangkalahatan na po. And about sa mga kabundukan po, no, kung meron man pong nakikinig dito na may-ari ng mga minahan, no, ng mga kung anumang korporasyon para po kumuha ng mga puno, nananawagan na rin po ako na as much as possible po, make sure po na may ipapalit po kayong puno. Huwag niyo po kalbuhin ang Sierra Madre, ang Cordillera, no? Kasi po, yan po talaga ang huling baraha ng Pilipinas para po tayo isagipin sa mga ganitong klaseng kalamidad. Huwag po matigas ang ulo. Baka po tayong lahat ay mapunta sa ibang planeta dahil po talagang susudsurin na po tayo ng sunod-sunod na kalamidad. Mahalin po natin ang kalikasan, huwag po natin baliwalain. Huwag po tayong maglakas-lakasan. Kahit po 3 story, kahit 24 stairs or ang tawag doon, floor ang gawin ninyo. Pagka talagang kayo'y kinalabit, kayo tinapik ng Panginoon, baliwala po yan. Magiging pulbos lang po yung building na yan. Okay? Okay, so now is, balik naman po tayo sa schedules, no? So again, every day naman po to, every time, no, na nagre-reading po ako is lagi po ako nagbibigay ng reminder, announcement. Ngayon po is broken sked po ang aking healing or sa mga magpapagamot at magpapabasa po ng cards. Broken sked po ako ngayon because of meron nga po ako mga kliyente nito mga nakaraan and up to now sa mga ibang bansa po na talagang kailangan mag-adjust po ng oras. So, ang umaga po ngayon ay ginagawa ko na naman pong gabi at ang gabi ginagawa ko na naman pong umaga.
So, base po sa mga nagpapa-reading po ngayon, actually ngayon puro ibang bansa po ngayon, ano, parang wala pa ata akong tatanggap na dito lang sa Pinas. Yun lang po, konting adjustment, no, and konting pasensya rin po kasi po talagang, kaya po ang gusto ko kung may mag-walk in po dito, make sure po na nakapag-chat po muna kayo sa akin for appointment. Baka po kasi dumating kayo dito ng tulog ako or wala po ako. So, mas maganda po talaga is by appointment, no? And hindi na po ako magbibigay ng oras kasi nga po, ang kailangan ko po ngayon is yung pag-unawa ninyo at magbigay po kayo ng, mag-chat po muna para po mabigyan kayo ng appointment. And sa mga mag-a-avail naman po ng mga medallions na pang-protection pangkalahatan, no, sa mga kulang, barang, lason, usog, gayuma, ritual, at sa mga oil na ganun din na pangkalahatan, panggamot at pangontra din po sa mga kulang, barang, ritual, sumpa, ganyan. Chat lang po kayo para po maituro ko po sa inyo mga tamang pamamaraan, no? And ganun din po sa mga online healing and reading. Okay? So now, napansin nyo po, andito po itong mga cards na to, and for sure, yung iba po sinisipat nyo na po kung ano po mga ibig sabihin nito, no? So bakit po ako naglatag ng ganito? Maybe because of some of you is need this cards, no? And may mga katanungan po kayo sa inyong mga sarili. So this is about love, no? Love reading po to, or maybe sa mga persons ninyo to. Gagamit lang po tayo ng dalawa, isang tarot and isang oracle card, no? Oracle deck. So, sa napansin ko po, dito po sa first card po natin, so we have the Three of Wands, no? Bago po tayo mag-start. Anyway, mag-pray po muna tayo, no? Bago po ako mag-start para malaman po ninyo kung ano po itong mga nakalatag na cards ngayon. Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Yesu Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ninyo napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na banal na Espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe po sa akin po tagapanood, at mabigyan po ng kaliwanagan ng kanilang pag-iisip. At ako po nananalangin na kami po patuloy niyong bigyan ng kaligtasan, ilay po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at po klase ng karamdaman na tukso, at bigyan din po ng kaligtasan sa anumang kalamidad na paparating. At ako po nananalangin din po para po sa kagalingan ng may mga karamdaman, lalong-lalo na po pagka ito po yung dala ng espiritual. Maraming salamat po. Amen. Okay, so what about, no, dito sa cards? So, dito sa Three of Wands muna tayo, then meron din tayong Page of Cups, no? So, dito po sa Three of Wands, is pinapakita po dito na itong person po ninyo, no, is trying, no, trying na parang talikuran ng lahat ng mga hindi magagandang nangyayari sa buhay niya, na alam niyang ito ang nagbibigay dagok or malas na tinatawag, no? Diyan tayo sanay sa word na yan na malas, pero kung tutuusin po, hindi po natin dapat, alisin po natin yung word na malas. Kasi sa mundo po natin, talaga po tayo rin po gumagawa ng path natin. Hindi po natin to dapat isisi sa ibang tao. Hindi dapat natin isisi to sa Diyos, dahil tayo po ang gumagawa ng landas po natin. Tayo po. No? Decision po natin yan. Kasi yung iba nga po dyan, kumbaga, kahit po naghihingi kayo ng advice, pero takikinig lang. No? Still, kayo pa rin po masusunod. Diba? Meron naman po talagang pagka nag-a-advise, sumusunod naman po, lalo na kung alam nilang ito ay kabubuti nila. But meron din po talagang listener lang, no? A good listener, pero hindi po nila ina-absorb. Okay? Or ina-adapt. Now, dito sa Three of Wands is sinasabi lang po dito na kumbaga gusto nitong person mo na talagang talikuran na yan. Kasi nga, parang siya mismo napapansin niya na rin na hindi siya maka-move on, or hindi siya parang nakastuck na lang siya sa ganun, parang nakatangtak, so nakapako na siya sa ganung sitwasyon na kahit ano pagpupursige, kahit na ano ang gawin niya na pamamaraan, walang nangyayari. Lagi siyang hopeless, laging zero, laging wala. Yung mga tipong ganun, parang ano niyo, lahat ng effort, no, kahit na anong galing, kahit anong gaano ka-witty, no, or smart itong person mo na to, pero wala, lagapak, no.
And dito sa Page of Cups is sinasabi nga dito na, since this is a reverse, no? This is a reverse. But sa nakikita ko rito, kasi kung ito is upright, no? Ito is parang still sa Three of Cups is umaasa siya na there's a chance, no, na magkakaroon ng magandang outcome or positivity, no, sa kanyang mga ginagawa, no, or sa kanyang pagpupursige na maka-move on, no, or makaalis doon sa kinalalagay niyang parang kumunoy ba, na parang alam niyo kahit anong pilit, the more na pinipilit niyang umakyat is the more na lumulubog siya, no, the more na parang may humahatak sa kanya, no. So now is yes, andito yung commitment, no, ito yung talagang isa sa mga parang gusto niya rin, no, na parang bumalik or parang ibalik yung samahan ninyo na nag-aala before, or yung parang relationship nyo na walang boundaries or parang walang flaws, everything is smooth, no. Ito yung gusto niya, yung commitment na magkaroon ulit kayo ng magandang samahan, talagang magpagmamahalan, pagkakaisa, kapayapaan, ganun, no. So may mga ganon, no. But then, bakit hindi niya to maisagawa? Bakit nandito pa rin siya sa ganito? It's because of somebody or this person of yours or tong person mo na to still committed din po sa ibang babae or ibang lalaki. Okay? So that's why andito yung maybe itong taong to is ayaw pakawalan ng syobetra na ito, kung lalaki man to o babae. Kung sino ka man na nakikinig ngayon, ikaw na mag-adjust. Kung ikaw ay lalaki, ibig sabihin ng asawa mong babae, may kulasisi. So ikaw naman ang listener ko na babae, well then, ang asawa mo is ganun. Even sa mga LGBT na nakikinig ngayon dito, no, na same sex, no, is ganun din. So meron ding involved na third party, na parang andito yung gustong-gustong bumitaw ng person mo, pero itong kulasisi or itong third party is ayaw. Okay? So still, ito is nasa middle, no? So also, ang isa din sa pinaka-problema nitong person mo is nalululong sa mga sugal, no? Nalululong. At itong sugal nito is talaga ang lakas makahatak, ang lakas makawasak ng buhay niyan, no? Sa amin pong mga healers, tarot readers, alam po ng lahat yan, bawal po sa amin ang magsugal. No, any gambling, kahit bingo yan, kahit na mga online games yan, bawal po sa amin yan. Bawal po yan. Actually, taga naman kung bawal yan. Kasi, pera na yan kasi susugal mo. Diba? Imbes na ibibili mo na ng pagkain yan, itatayo mo pa kasi umaasa kung maging triple, no? Maging 10 times. Ganun. No? Ano pa ba yung mga sa scatter? Mga tipong ganun. Umaasa ka na ganun. Pero hindi mo alam, unti-unti na nauubos yung savings mo. Unti-unti na nauubos yung savings niya. So, addiction is here, no? So, dalawa, no? Dalawa ang pinagkaka-perwisyo sa buhay niya. I mean, dito niya gustong iwanan, pero hindi niya kayang iwanan. Hindi niya, gusto niyang umiwas, pero andito yung talagang tukso yun. So, that's the temptation na tinatawag. So, ito is itong taong to, I know, for some of you, hinahatak nyo to na manalangin, maniwala sa Panginoon. But yes, siguro nga, ito is na naniniwala na may Panginoon, na may Diyos, pero hindi niya nga lang po sinasa puso. Pero maybe sa kasi mga ganito namang klaseng tao talagang may paniniwala, pero hindi po ganun katulad ninyo, na talagang parang alam niyo, naniniwala kayo sa lahat, sa mga milagro, sa mga nangyayari sa buhay ninyo. But itong taong to is tabla, ayaw. Okay? And now, is andito si moving and the move on in reverse. Okay? So, yan po yung lumabas kanina. So, ito po is moving is parang the best way, no, na parang sinasabi ng spirit is the best way na para magiba itong dalawang problema ng person mo is for you to move on somewhere or mag-relocate kayo. Parang fresh start or a good start, no, sa family mo or sa relationship niyo. Kung wala pa kayong mga junakis, hindi mahirap to. No, hindi mahirap ang mag-move on or mag-moving or magpunta sa ibang lugar para ng panibagong buhay. Maybe ito is parang kung nangungupahan kayo, siguro pag naramdaman nyo napakabigat ng bahay ninyo, umalis na kayo doon.
No, wag niyong panghinayangan. Mag-ipon kayo, then maghanap kayo ng ibang bahay na medyo maganda yung ambience, maluwag, hindi masukal, or tipong andito yung pagpasok nyo pa lang po ng pinto, alam nyo na yung energy na magaan. Na there's something nakakaiba compare mo doon sa bahay na tinitirhan mo. Yung mga tipong ganon. No? And also, by the way, dito sa gambling, it's not necessarily na parang ang gambling is more on like scatter, more on online games, no? Hindi. Maybe for some of you here, yung mga person po ninyo is addict sa mga gym, addict sa, alam mo yun, parang wala nang time sa iyo, or maybe dito nga sa gym niya na-meet, yung girl lalo, or ano man, or boylet niya, mga tipong ganon, or maybe sa mga sports, no, yung mga ganyan. So, parang alam mo yun, may body conscious na nangyayari. But, isa to sa mga parang, nawalan kayo ng time sa isa't isa, pero merong time dun sa kabila. Yung mga tipong ganun. Okay? So, we have now the move on. At eto nga yung sinasabi ko kanina, since ito po is pumagitna dito sa gambling and to someone else, no? So, ibig sabihin lang po is, andito po yung move on in reverse, hindi siya makaalis. O hindi niya mabitawan. Ang masama po dito sa someone else na to, no? For some of you here, no, is kung halimbawa pong itong kabit na to, or itong third party na to, is meron na rin po silang anak, no? So, ano rin po, no, try to confront, no? Kung halimbawa pong sino man po dito sa inyo nakaka-resonate, is at dito po yung, kung kayo po yung willing, no, to confirm na kung kayo po talaga to, at ito'y para sa inyo itong reading na to, at meron ko yung same scenario na reading ko po ngayon, chat nyo lang po ako for the sked, no, for the magpa-book para po mabigyan kayo ng sked for confirmation po, no, kasi hindi rin po maganda yung, alam niyo po yung kayo po mismo dito is may pakiramdam pero nagbubulag-bulagan, kunwaring manhid, pero end of the day is nararamdaman nyo pong merong pagtataksil at merong kapabayaan ng person ninyo. At ikaw is sige-sige lang. Sige-sige, Sputnik gang ka. Ganun. Okay? So, tingnan po natin kung ano pa po yung ibang message, no? For additional na lang po to. Or, yes. For ano na lang. Kung ano po man, kung ganito po nangyari sa inyo, ano po ba mga dapat ninyong gawin? No? About this. No? Ano pa ba? Or, may solution ba? Ay, pabaliktad na naman yung card ko. Okay, any solution, no? Kasi this is a cosmic insight, no? Card, no? Na magbibigay po talaga sa inyo rin halos, no? Na parang ito yung magbibigay patok, no? Kakatok sa inyo or gugulantangin kayo talaga. Okay, so let's see kung ano. What else? See, someone expecting, kaya hindi niya maiwan. Kasi jaunties, ang inyong, yung partner ninyo dito is bakit hindi makaalis and andito rin po siya sa commitment. It's because of buntis. May buntis. At this time, isasabihin ko talaga, this sa confirmation, buntis or nagkaanak po to sa kabit ng jowa urge nyo. Ganun. Okay? And what else? Ano pa ba ang dapat ibulgar? What's the tea? And that's your intuition. So, ibig sabihin, kumbaga, bago pa lumaki, no? Naku, Mariosep, tuldukan mo na to. Kasi kung ito matagal mo ng kutob to, kung bakit nagkakaganyan ng person mo, may goodness, kung mawala ka na, ano ba? Ilang taong ka na ba? No, magising ka na. Hoy! Gising! Ano ba to? Para baliktad yung card ko. Oh, baliktad na naman yung card ko. Anyway, ano pa? Kasi alam niyo po, ang intuition, especially po kung halimbawa kayo po nasa spiritual na, naku, hindi po kayo lulukuhin yan. No, hindi po. Mercury retrograde, yes. Oh, actually, nandito tayo ngayon sa Mercury retrograde, no? So, andito po yung most, physically, spiritually, mentally, emotionally, lahat po yan magkakaroon ng parang, alam po nyo, parang pa-fluctuate or parang kumukuti-kutitap or maybe magkakaroon ng mga issues, no? Hindi lang po sa personal nyong buhay, kahit po sa mga material. Like, halimbawa, ang kotse, or halimbawa, ang computer, bigla masisira, no? Then, andito yung okay naman siya, no, pero bigla na lang mawala, sisira, andun yung biglang, basta there's something going to happen na parang lahat is unexplainable, no.
Ganon. So, even sa communications, no, isa andito parang nagkakaroon kayo ng boundaries, nagkakaroon ng harang, no, and also some blockages is also here. So, eto isuturo ko po sa inyo kung paano niyo po i-break ang Mercury retrograde, no. So, mag-prepare po kayo ng yellow candle, mas maganda po cinnamon powder, no. Pero yung iba po kasi ang ginagamit is a cinnamon stick, no? Pero mas maganda po ang cinnamon powder. So, ang gawin nyo po dyan is, mag-prepare kayo ng yellow candle, kasi yellow candle is for hope, no? And, maglagay kayo ng laurel, and, calamansi or lemon, no? Calamansi or lemon. So, ang gagawin nyo po dito is i-roll, ang gawin nyo na lang po ganito, the best thing, no, para po hindi po komplikado. Bakit ko po sinuggest ang kalamansi? Kasi nga po hindi naman po lahat is makakapag-provide ng mga, basta any kind of citrus fruit, no, kahit nga kamyas mga ganyan, basta maasim. Okay? So, ang gawin nyo po is, patakan nyo po ng oil, bawa ito po si candle, patakan nyo po ng oil yan, then ibudbud nyo po dito yung cinnamon powder, then i-roll nyo po, no? I-roll nyo po ganyan, no? Then after that, pagka na-roll nyo na po, or mas maganda, after nyo po i-roll, no, itirik nyo na po siya, no, itirik nyo na po siya sa glass, mabawa ito po, no, mangkok, yan, halimbawa po yan po yung mangkok, lagay nyo po dyan, then lagyan nyo, dyan nyo na po patakan paligid ng citrus, kahit na ano, kailangan yung katas puno ng ikatas nyo po dyan, no? And budburan nyo po ng konting salt, no? Kahit ano, kahit na iodized, no? Or, pero mas maganda po talaga ang Himalayan or rock salt, no? Mas maganda po yun po ibubudbud ninyo. So, that is for your protection, no? So, citrus and yung oil ilagay nyo po dyan, no? Habang nakatirik na po yung kandila ninyo. Then, manifest. Pray nyo po kung ano po yung mga gusto nyo pong gawin, then i-light nyo na po yung candle. So, antayin nyo po yan na malusaw. Okay? Antayin nyo po yan na malusaw. So, yan po yung pangontra or parang hindi po kayo masyado. Ang Mercury retrograde po kasi hindi po natin basta-basta makokontrol. No? Unless, ito po is, naunahan nyo po. Ibig sabihin, naunahan nyo po ng tirik. No? Nakapagtirik na po kayo ng kandila. Okay? So, yan po yung pakaiingatan ninyo. Ay kaya yung intuition nyo po, huwag nyo pong ignore po yan kasi lahat po ng mararamdaman nyo po, yan po ay lahat. Ito po. Okay. There's a spy. O, diba? Kung meron ka intuition dito, and alam mong ito is nagdadalang tao, or meron pong buntis talaga, no? And andito yun talagang, actually, sila is nag-i-spy sa'yo. Kung ikaw ay nag-i-spy dito, or ikaw is nag-i-stalk dito in a way, or in some ways, no, kung ano man yung spiritual man yung ginagawa mo, or physically, nandiyan nalalaman mo talaga na may something wrong dito sa person mo, well, ganun. Ganun din siya sa'yo. No? So, meron din talaga mga alagad yan. Okay? Communication in reverse. So, okay, so, hindi aamin o hindi magsasalita, syempre, kahit ito ipitpitin nyo po ang mga itlog, no, is talagang hindi po aamin ang mga ito this time. Because this person of yours knows your, yung level ng galit na meron ka na. And level na talagang parang may karapatan ka ng iwan to. And you have the guts na talagang iwan tong person na to. Alam niya na kayang-kaya mo siyang iwan this time, kaya kahit anong pilit ang gawin mo dito, is gagawa at gagawa ng paraan to para to cover, no, yung mga ginagawa niya. Or maybe parang magbibigay ito ng mga tipong hinay-hinay muna, parang lie low, wag muna tayong magkita ha, kasi ganito, ganyan, ganito, ganyan. Or tipong andito yung maglalay low siya, na tipong kung halimbawa nagbabasketball to, nagbavolleyball to, nagji-gym to, bigla tong parang magbibigay sa'yo ng mga ilang days, no, para mapagtakpan yon. Then after a while, alam niyo po yon, yung parang repetitive scenario, no, na
sa una okay, then afterwards, ariba na naman. Pero ikaw, ito'y nagdudusa. Ikaw yung push ng push ng push na para lang ma-save yung family and yung relationship mo with your person. No? So, kung ito po is talagang very toxic na po sa inyo and talaga po parang hindi nyo na po kaya, to the point na parang kung iba po sa inyo dito, kasi yung iba po talagang maramdamin, like talagang nagkakaroon na ng stress or hindi na po nakakatulog, hindi na naisasagawa yung mga, hindi na nakakapasok sa trabaho because of sa ganitong toxic situation na parang basta parang ang tingin mo is bulok na yung buhay mo. Di ba nga ganon? So, better na ask a guidance kay God na kung talagang bigyan ka na ng sign, no? Kasi for sure for some of you here is binigyan na po ng mga signs but still holding doon po sa pangyayari or sa mangyayari na baka may magbago. Yung hope po kasi dito is lagpas hanggang langit, no, na magiging maayos ang lahat. But kung every time na magkakaroon po tayo ng reading is ganito ng ganito po ang reading, no, and may ganito na pong nangyayari, kawawa po yung baby kung sakasakali, no, kawawa. So, kung ikaw naman is tough, brave, strong enough para i-face yung ganitong challenges sa buhay and nandito naman yung alam mo na kaya mo, ay naku, ipaubaya mo na nga daw, sabi nga ni ano, di ba? Sino ba yung Poncio Pilato na yun? Yun, no? So, again, kung sino po yung mga naka-resonate dito at gusto po malaman kung ito po para talaga sa inyo, itong reading na to, kung sino po yung nag-claim, no? And iba po kasi yun, kasi ito po is general reading, iba pa rin po yung face-to-face, iba pa rin yung energy to energy, like babasahan kita in front, harap-harapan, no? So, now is, andyan na po sa description box ang aking contact details. Actually, meron pa akong isang reading I don't know kung masasagawa ko ngayon. Yun. So, kontakin nyo lang po ako. And, sa mga di pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated kayo lagi sa ating mga readings. And even sa mga healing sessions po natin, no, na sinasagawa ko po ng madaling araw. Parang 12 a.m. onwards, midnight, no, onwards, ganun. So, yun lang po, and thank you so much, and dito na po tayo sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye.